Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan, narito naman po tayo upang magbigay update sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. Patagumpay sila Tanggol na nakatakas sa mga kapulisan kasama nga ngayon ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi nagtagal ay naharangan nga sila Tanggol dahil nakatawag pa nga ng backup ang mga kapulisan na humahabol sa kanila. Hindi na makadaan sila Tanggol dahil meron ng mga sasakyan na nakaharang sa harapan at meron din sa likuran. Wala nang magawa sila Tanggol kundi ang mapilitan na lang na lumaban. Kaya nagdesisyon itong si Supremo na kailangan na nilang makipagsabayan sa mga kapulisan upang sa ganun ay meron silang chance na makatakas at hindi nga sila natatakot kung anuman ang mangyari. At agad ngang binigay ni Supremo kay Tanggol ang napakalupit na baril at doon nga pinasabugan na ni Tanggol ang sasakyan ng kapulisan. At sa pangalawang pagpasabog ni Tanggol sa sasakyan ng kapulisan at dito nga natamaan itong si Rigor at patuloy pa ang pakipagbakbakan hanggang sa nilapitan ni Tanggol itong si Rigor. At sa paglapit nga ni Tanggol dito kay Rigor ay wala na nga itong malay habang nakaupo ito at duguan. At dito na nga naalala lahat ni Tanggol ang masamang ginawa ng kanyang ama noon. Galit na galit itong si Tanggol ngunit hindi pa rin maitatago sa kanyang sarili na para bang naaawa siya sa kanyang ama. Hanggang sa dumami na nga ang mga kapulisan na dumarating kaya iniwanan na lang ni Tanggol itong si Rigor kasama ang kanyang ninong. Pinangako naman ng kanyang ninong na siya na daw ang bahala kay Rigor at hindi nga daw niya ito iiwan. At sa huli, ligtas na nakatakas sila Tanggol kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, tumawag itong si Senyora Bettina kay David at kinumpirma nga ngayon ni David ang nakita ni Senyora Bettina na larawan ni Bubbles kung yun na ba nga daw itong si Bubbles. Sabi nga dito ni Senyora Bettina na yun na nga daw ang hampas lupa na babae na pinakilala ni Pablo sa kanya. Kaya naman excited na itong si David na puntahan at paslangin na nga itong si Samantha dahil nga sa isang kondisyon ni Senyora Bettina dito kay David na kapag magawa na nga ni David ang pinagawa ni Senyor Bettina ay mapapasa kanya na nga itong si Catherine. Kaya agad nga itong pinuntahan ni David ang bahay kung saan nga nakatira itong si Bubbles kasama ang kanyang mga tauhan. Agad na tuntun ni David kung saan nga itong si Bubbles at nang pagpasok ni David sa bahay ni na Bubbles tinutukan niya agad ito ng baril. Napatanong na lang itong si Bubbles kay David kung ano nga daw ang kailangan ni David sa kanya. Agad namang sinagot ni David ang tanong ni Bubbles na malaki nga daw ang atraso ni Bubbles kay Pablo at kailangan nga daw ang pananagutan ito ni Bubbles. At habang nakatutok ang baril ni David kay Bubbles, nagtangka namang lumaban ang tatay ni Jelly at mabilis namang nakuha ni Bubbles ang kawali at tumalon nga siya sabay hampas sa ulo ni David. Hinampas pa ng hinampas nga ito ni Bubbles si David hanggang sa natumba ito. Ngunit binaril naman ang tatay ni Jelly sa tauhan ni David at natamaan nga ito sa balikat. Kaya napasigaw na lang itong si Jelly at ang kanyang nanay. Mga kaibigan, aabangan na lang natin ang muling paghaharap ni Tanggol at David dahil ipaghiganti nga ni Tanggol ang nangyari dito kay Bubbles. Makasama pa kaya ni Bubbles ang kanyang ina ngayong alam na niya na si Olga ang tunay niyang ina. Kaya naman mga kaibigan, hanggang dito na lang muna tayo at aabangan na lang natin ang mga exciting pang mga nagaganap dito lang sa APJ Batang Quiapo. At wag po sana ninyong kalimutan na i-like at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood.